Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin niyo ang Biblia. Know Your Bible program, hatid po sa inyo ng World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito na po ang first Sunday of the month of February 2024 pito sa ating radio broadcast, which is being done every Sunday between 5 to 6 in the morning dito po sa GMA Radio, DWRA, Barangay 92.7 FM, broadcasting from Baguio City, Philippines. Ang ating pong paksa na pag-usapan na pinabatan ko sa wikang Ingles, Hellfire, Destiny of All Liars, based on Revelation chapter 21 verse 8. Ang impyerno, at sabi ng iba, ang dagat-dagating apoy. Ayon sa isang kaibigan ko, isa pong destinasyon ng mga lahat ng uri ng sinungaling. At ang ating pong teksto sa pahayag o Apokalipsis Kapitulo 21 talatang 8. Mamaya po babasahin natin yan pagkatapos ng mga pagbati sa ating mga sponsors and partners. First of all, would like to greet our listeners here in Baguio City, Rainbow Subdivision, kapatid na Carlos Garcia, sa Itugon Benguet, mga Kapsula and Balawas family, and of course sa Abra, Sister Miriam Tasis, Anda Pangasinan, Sister Josephine Uria, at yan po sa Bulinaw, Pangasinan, yung Cecilia Gampued, na isa sa mga masugid nating radio listeners. And of course, all over the Philippines. Would like to greet also Brother Jess Solomon dyan sa San Carlos City, Pangasinan. Would like to give thanks also to our main sponsor, World Radio International, through White Sparrow Road, Church of Christ, West Monroe, Louisiana, USA. Ating contact persons dyan, kapatid na Robert Abels and si Sister Beverly Henry Dobbs. Would like also to mention our partners sa Christian World Ministry, sina kapatid na Art Madlaing, John Jeffrey, James Kitoriano, of course, Terry Dennis and Sister Rose, Sister Deborah Quinones Marcos, yan po sa Golden Gate Congregation sa California, USA. Would like also give thanks to our partners and co-sponsors, Brother June Narciso Kaugiran and his wife, Sister Dina Ibita Kaugiran of Metro Manila Congregation. We would like to greet Sister Rose and Brother June Talasco sa Canada, the Lauders in California. Of course, ang aking kasama sa Zamboanga dati, kapatid na Vincent Rosales dyan po sa, I think, New York with his wife, Sister Elsie. At marami po tayong mga kapatiran sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Of course, Baguio City would like to extend our greetings to all congregation in Baguio City, La Trinidad Benguet. And of course, last time I was in Cabanatuan, but previous to that I was in Cavite City, Dasmariñas. Binabati natin yung mga kapatiran natin dyan sa Dasmariñas City, sa of course sa Cabanatuan, La Union, and then later on Pangasinan. So Pangasinan area, of course, kapatid na Greg and Sister Luz Manuel dyan sa Lingayen, Sister Hilda Manuel sa Dumalandan with Sister Jenny Flores and children, and napakarami pa po mga kapatiran natin sa Jeddah, kapatid na Jonathan Sareno, Henry Katig sa Milan, Italy, Sister Anna Daniel, and the rest of the people all over the world and all over the city of Philippines, ang ating mga kapatiran sa buong mundo. We'd like to read now our text in the book of Revelation chapter 21 verse 8. Ganito po ang sinasabi ng ating teksto. But the fearful, the unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death.
Sa Pilipino or Tagalog version, ganito po ang sinasaad ng Apokalipsis or Pahayag, Kapitulo 21, talatang 8. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw man ang sumampalataya sa akin. Marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at azupre na siyang ikalawang kamatayan. Yun po ang ating mga pagbabasa sa teksto na ating gagamitin dito sa February 4 sa ating radio program. Of course, sa ating pong YouTube, naka-advance po ito ng Friday pa lang. February 2 ay nasa YouTube na po ito. We would like also to greet our brothers, Brother Ismael Gortiza dyan po sa San Fernando, La Union. Ayon sa kanyang statement sa aming group chat, his wife was sick since many months ago, but I don't know really kung wala na po ang kanyang may bahay na Sister Alma, and of course we'd like to continue praying for Brother Ismael and family, and of course relatives and all the members of the congregation in San Fernando, La Union. God is still the one who gives comfort to everybody, and of course through our Lord Jesus Christ. Dumako na po tayo sa ating introduction sa ating pag-aaral na pinamagatan kong Hellfire, Destiny of All Liars, according to Revelation chapter 21 verse 8. Ang dagat-dagatang apoy na siya pong destinasyon ng lahat ng sinungaling. Many are deceived into believing that lying is not really a big sin in comparison with other sins mentioned in Revelation chapter 21 verse 8. So marami po ang nag-isip na ang pagsisinungaling ay hindi masyadong malaking kasalanan kung ihambing mo sa mga kasalanang nabanggit po sa Apokalipsis Kapitulo 21 talatang 8, kung saan ay nakalagay mga mamamatay tao, mga nagsisimba sa mga Diyos-Diyusan, mga mangkukulam. Pero kung titingnan nyo po, isang bersikulo lang po ito. At naroon po yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo mismo na lahat ng sinungaling, ang kanila pong destinasyon o patutunguhan ay ang dagat-dagatang apoy na nagbabagang, siyempre, apoy at azupre. Sa English, of course, brimstone, and which is so-called a second death. Bakit tinawag na second death? Hindi po mamamatay, but sinasabi nating death is actually a separation from God. So, hindi lang po paghahirap, kundi separation from God's glory and God's grace. What does the Bible really say about lying? Is it really a venial or mortal sin? Let us know the truth, which shall set us free, as Jesus said in John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. So ano pong sinasabi ng Santa Biblia tungkol sa pagsisinungaling? May mga tao po na nagsasabi ito ay maliit lang na kasalanan at hindi talaga malaking kasalanan. So they classify this as venial sin, hindi daw mortal sin. So alamin po natin ang sinasabi ng Biblia, sapagkat ang Panginoong Jesucristo mismo ay nagsabi sa Juan 8:32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. So ang ating pong approach sa pag-aaral nito, number 1, ano po ang kahulugan ng pagsisinungaling o ang mga sinungaling? Pangalawa, bakit ang pagsisinungaling ay matatawag na deadly or mortal sin? Ano po ang mga dahilan? Number 3, what are the kinds and examples of lying, especially in the Bible? And number 4, pag-aaralan po natin yung sinasabi nilang lake of fire and brimstone, the destiny of liars, ang dagat-dagatang apoy. Ayon po sa aking isang kaibigan, yan po ang description niya sa impyerno. Now let's go to the discussion of the first part of our lesson,
definition of liars and lying. Of course, pareho lang po yan. The word lie sa English comes from the Old English lugan, and the Middle English liohere. Yun po yung mga original terms sa Old English at saka sa Middle English. Well, simply, according to the dictionary, a liar is a person who tells lies. Isang taong nagsasabi ng mga kasinungalingan. One who utters falsehood. Synonym lang po yung lies sa falsehood. Kasinungalingan, mga maling paratang, mga maling pananalita. Therefore, lying is to speak falsely of utter untruth, knowingly or unknowingly as with intent to deceive. So yung pagsisinungaling po ay pagsasalita ng mga bagay na hindi totoo. Whether alam man nila o hindi, nalalaman man nila o hindi, pero ang intention nila ay makapandaya. Ay, ulitin po natin. Lying is to speak falsely or to utter untruth, knowingly or unknowingly, as with intent to deceive. So ang purpose po ng pagsisinungaling, paghahabi-habi ng mga kwento, whether alam mo man o hindi, ang purpose po, ang layunin niya ay makapandaya. At hindi lang makapandaya, makapagbigay ng paninira, kapurihan, at reputasyon ng isang tao, at pwedeng saktan niya ang tao sa kanyang pagsisinungaling. Lying is to express what is false and to convey false information. So, isa pang another definition. Ang pagsisinungaling ay pagpapahayag ng hindi tama at to convey false impression. Magpahayag ng maling impresyon sa mga nasa paligid natin. So, yun po yung mga possible definitions of lying according to the dictionary. Mamaya po may mga gagamitin pa tayong mga talata galing sa Biblia. Now, let's go to the second part of our lesson. Why is lying a deadly or mortal sin? Pag sinabi nating deadly or mortal sin, naghahatid po ng spiritual na kamatayan. Hindi lang po physical na kamatayan, kung hindi pwede pang spiritual na kamatayan. And of course, we know that spiritual death is not only yung nasasaktan yung katawan mo, kundi it is eternal separation from God. Eternal separation from the angels, from the holy people, and of course, from the grace and the glory of God. Yun po ibig sabihin ng eternal death. Now, number one, God said to the Israelites, "Thou shalt not bear false witness against thy neighbor." Ito po ay nakasulat, sinulat ni Moses sa Exodus chapter 20 verse 16. Of course, diniktato po ng Panginoon Diyos sa kanya. Kaya ito po yung kasama sa Ten Commandments. "Thou shalt not bear false witness." Huwag kang magbigay ng maling testimonya, maling pahayag tungkol sa iyong kapwa-tao. Halimbawa, sinabi mo si Pedro, magnanakaw. Hindi naman pala magnanakaw si Pedro. Alright, sinabi mo mamamatay tao si Juan. Hindi naman pala mamamatay tao. So, "Thou shalt not bear false witness against thy neighbor." Huwag kang magpahayag at magbigay ng mga maling testimonya o witnesses laban sa iyong kapwa-tao. Exodus chapter 20 verse 16. God hates the act of lying because it goes contrary to His truth. Galit po ang Diyos sa mga sinungaling kasi ito po ay laban sa katotohanan. God hates the sin of lying because it is deceptive. Galit po ang Diyos sa pagsisinungaling kasi ito ay nakakapandaya. It is a way of deception. At kung babasahin po natin sa Book of Proverbs, chapter 6, verse 16 to 17, marami po ang binabanggit doon na deadly sins, nakakamatay na kasalanan. And of course, one of them is kung pumatay ka ng kapwa mo. At marami pa. Pero isa po sa nakalista doon, one of the 7 deadly sins that God hates in the Old Testament, according to the Book of Proverbs, chapter 6, verse 16 to 17, is a lying tongue.
sinungaling na tao o sinungaling na dila. Of course, hindi talaga yung dila ang nagsisinungaling, yung tao. Kaya lang, nagagamit yung dila sa pagsisinungaling kasi yun ang means or mode of communication. Yun ang ginagamit natin sa ating pananalita, yung dila. So, hindi talaga yung dila ang nagsisinungaling, kundi yung tao. But God hates a lying tongue. According to the book of Proverbs 6:16-17, Kawikaan, Kapitulo 6, talatang 16 at 17. A liar hates the person he is lying to. Ayon po sa book of Proverbs, chapter 26, verse 28, ang taong sinungaling, yun pala ay masasabi nating galit siya sa taong ginagawa niya ng kasingalingan. Ayon po sa book of Proverbs chapter 26 verse 28. Basahin po natin sa book of Proverbs. Medyo hanapin mo muna natin yung versikulo, kapitulo. Kawikaan, kapitulo 26, 28. At ito po ay babasahin natin dito sa wikang Pilipino. Napakaganda yung sinabi dito sa Proverbs chapter 26 verse 28. Kapitulo 28 26 talatang 28. Ganito pong sinasabi, ang sinungaling nagagalit sa nabibiktima ng kasinungalingan niya at ang taong nambubula ay papahamaka. Ulitin ko po, ang sinungaling na tao nagagalit sa nabibiktima ng kasinungalingan niya. So in other words, pag nagsisinungaling ang tao doon sa kanyang binibiktima, galit siya doon. Bakit siya nagsinungaling tungkol sa tao yun? Kasi galit siya. Mayroon siyang puot. Mayroon siyang nakikimkim na galit sa tao na pinagsisinungalingan niya. That's the reason why a person tells lies about the person, because he is angry. He hates that person, and so gumagawa siya ng kasinungalingan tungkol sa taong yan. At according to the Bible, in the book of 1 John 3:15 and 1 John chapter 4 verse 20, Apostol Juan, sabi niyan sa kapitulo 3 talatang 15 at talatang 4:20, God views the hater as a murderer. Ang may puot o may galit sa kanyang kapwa-tao, sabi ni Apostol Juan, ay isang mamamatay tao. If you hate your brother, you are already a murderer, because if you cannot love your brother whom you see, how much more can you love God whom you do not see? So sabi ni Apostol Juan, ang taong may puot o galit sa kanyang kapwa ay maituturing na mamamatay tao. 1 John chapter 3 verse 15 and 1 John chapter 4 verse 20. Now, ayon sa binasa natin kanina mga kapatid sa ating teksto, reference natin, Revelation chapter 21 verse 8, the doom of the liars is referred to in Revelation 28 verse 8. Basahin po ulit natin ang Apokalipsis kapitulo 21 talatang 8 sa wikang Ingles. The fearful, the unbelieving, the abominable, the murderers, the whoremongers, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake of fire, which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So nakikita po natin mga kapatid na yung pagsisinungaling, ang sinungaling na tao, parang isa ring mamamatay tao. Para rin siyang sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, para rin siyang mga mangkukulam at ano pang uri ng kasalanan. So pare-pareho po. All unrighteousness with the Lord or against the Lord is considered sin. Basta mali, kasalanan po yun. So, yan po sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 21, talatang 8, kung saan ang pagsisinungaling ay kapareho sa iba't ibang uri ng kasalanan, pagmamatay tao, pangkukulam, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. And the liar will be forever separated from the loving and holy God. So, lahat po ng sisinungaling, mahihiwalay po sa Panginoon na pagmahal at banal na Panginoon, sapagkat ang pagsisinungaling po ay kasalanan, kaya
Liars do not care whom they hurt and destroy. Ayon kay Apostol Pedro, medyo mahaba ang pagbabasa nito, 2 Peter chapter 2 verse 4 to 22 and Jude verse 10. Isang chapter lang po yung Jude. Sabi doon, in summary only, kasi masyadong mahaba pagbabasahin natin, liars do not care whom they hurt and destroy. Ang mga sinungaling po, hindi sila nababahala kung sino man ang nasasaktan sa kanilang mga kasinungalingan. Basta makapagbigay lang sila ng kasinungalingan, tama na po yun. Whether binabayaran man sila o galing mismo sa kanilang sarili, hindi po sila nababahala. Wala silang pakialam sa mga taong pinagsisinungalingan nila. Ayon po kay Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 2 verse 4, verse 22 and Jude verse 10. Ito po ay inihambing niya sa mga hayop na ang mga hayop, kung may masasaktan, wala silang pakialam kasi wala naman silang damdamin, wala naman silang konsensya. So yung mga taong sinungaling, sabi ni Apostol Pedro sa 2 Pedro kapitulo 2 and Jude verse 10, sabi ng mga writers na si Jude, si Judas at saka si Pedro, ang mga sinungaling ay nakakasakit, naninira, pero para wala silang pakialam, at ang taong walang pakialam kung may nasasaktan sila dahil sa kanilang mga kasinungalingan ay para silang mga hayop. Sapagkat ang mga hayop po, walang damdamin, walang konsensya, wala po silang kaluluwa. Of course, may katawan sila, may espiritu, buhay sila, pero wala silang mga konsensya. At ang mga taong sinungaling na nagbibigay ng sakit, paninira sa kanilang kapwa, ay tulad ng mga hayop. Ayon kay Apostol Pedro at ayon kay Jude or Judas. Ito pong Judas na ito, hindi yung Judas na nagtraidor sa Panginoong Jesucristo. Kapareho lang po ng pangalan, Jude. Now, let's go to the third part of our lesson, which I entitled The Kinds and Examples of Lying in the Bible. May mga kasinungalingan po at mga halimbawa ng mga pagsisinungaling sa Biblia. Hindi po exempted ang mga tao ng Diyos. Ang ibig sabihin, nobody is righteous. Tama naman po yung sinabi ni Apostol Pablo sa Romans 3:23. No one is righteous, no, not one. Dahil lahat tayong ay nagkasala at nawala ng kaluwalhatian ng Diyos. So pati yung mga tao ng Panginoon ay nagkakasala din at nakalista po, nakasulat sa Biblia ang mga kasalanan nila at kung sino yung mga taong nagkasala sa Panginoon at sa kanilang kapwa-tao, para mayroon tayong record o tala, listahan o record ng mga taong nagsinungaling, sapagkat ang Biblia po, hindi lang yung kabutihan ang pinapakita sa mga taong sumusunod sa Panginoon, pati yung kamalian nila. Kaya makikita natin po, number 1, 3 most commonly referred to are lies of commission, lies of omission, and lies of influence or character lies. Dalawa lang po ang ating bibigyan ng kahulugan dito. Number 1, lies of commission. Yung kasinungaling na ginagawa mo. Alam mong mali, sasabihin mo pa rin. Yun yung lies of commission. Na-commit mo, ginawa mo. The second one is lies of omission. Ano yung lies of omission? May katotohanan ka, pero kinulangan mo yung totoo. Halimbawa, sabi mo si Juan, top-notcher siya sa isang examination, pero hindi mo sinabing siya pala ay nag-cheat o nangopya lang. So, yun po yung tinatawag nilang half-truth, omission, lies of omission. And of course, lies of influence or character lies. Ito po yung mga pagsisinungaling na may tinatawag na bahid ng impluensya o tungkol po sa paninira sa kapwa. Alright? Now, let's go to the first part. Lies of commission are flat-out untrue statements. Yung lies of commission, yung talagang sinasabi mo, ay mga kasinungalingan na hayag-hayag na kasinungalingan. Alam na alam mong mali, sasabihin mo pa rin. So, yung tinatawag nilang flat-out untrue statements. Number 3, lies of omission are not necessarily untrue but are misleading. Ano yung lies of omission? Hindi ko sinabing lahat na ang buong katotohanan. So, buong katotohanan. So, kulang
Hindi po necessarily untrue, hindi po talagang mali, subalit kulang yung sinabi mo. So these are still misleading. Nakakapagbigay po ng kaguluhan sa pag-iisip ng nakakarinig. Mamaya po magbigay tayo ng example. The first to tell a lie, of course, was Satan, who disguised himself as a serpent and said to Eve, "You will not surely die." Genesis chapter 3 verse 4. Ano po nangyari doon? Sinabi ni Eva kay Satanas na parang ahas nung panahon na yun, "Did God really tell you that you will die?" Sinabi pa ng Panginoon Diyos na mamamatay kayo. Sabi ni Satanas, ano tinanong niya si Eva? Well, sabi naman ni Eva, yes, God told us that when we will eat of the fruit and we will even nugunir, we will die. So parang dinagdagan din ni Eva yung sinabi niya. But sabi ni Satanas, you will not surely die, but you will be like God. So yung sinabi niyang you will not surely die, sinungaling yun. Pero yung you will be like God, alam yung totoo at hindi yung totoo. Partly correct yun, pero may mali doon na you will be like God. And of course, ang mangyayari doon, masusuway mo ang Panginoon Diyos. So, hindi sinabi ni Satanas yun. Kalahati lang yung sinabi niya. So, lies of omission po yung example na ginawa ni Satanas kay Eva. Therefore, Jesus called him a father of lies. Ayon sa Juan 8:44, Jesus called Satan or the devil, disguised as a snake, as the father of lies. Ano ibig sabihin ng father? Yun po yung pinagsimula ng kasinungalingan sa buong sanglibutan. At yun pong nagsimula, yung demonyo, si Lucifer, na tinawag later on na demonyo Diablo. He was a good angel, but later on, he rebelled against God, and he became the father of liars. Half-truth is also a lie, as did Abraham in Genesis 20 verse 16. So, pati si Abraham po, na sinasabi ng Bible, the father of the faithful, sinasabi sa Old Testament, the most righteous person, si Abraham. Ano po ang kasinungalingan o kulang na katotohanan na sinabi niya? Well, Abraham told a lie when he went to King Abimelech and told that Sarah was his half-sister. Totoo nga naman na half-sister niya si Sarah. So, balit din niya sinabi na aside from being half-sister, asawa niya si Sarah. Pero natakot kasi itong si Abraham kasi maganda yung asawa niya. Pupunta sila sa ibang lugar dahil mayroong tagutom. So, niya sinabi kay King Abimelech na Sarah was also his wife aside from being a half-sister. So, yun yung tinatawag nating sin of omission o lie of omission. Mayroon siyang hindi sinabi. So King Abimelech therefore tried to take Sarah as his wife, but God intervened before he could touch Sarah, Abraham's wife. So bakit pinigilan ng Panginoon? Kasi Abraham will become the father of Isaac, and of course Sarah will bear Isaac. So pag narumihan, siyempre hindi na pure yung parang lahi ni Sarah at saka ni Abraham. So yun po ang purpose. Then in the New Testament, meron na naman pong mag-asawa. Pangalan lang po na Ananias and Sapphira. Sabi doon sa Book of Acts chapter 5 verse 3, Gawa 5:3, they lied to the Holy Spirit when they kept for themselves some of the money they received for the land. Ito pong mag-asawa na ito, mayroon silang lupain na ibinenta nila at ang layunin nila ay ibigay ang pinagbentahan sa mga apostoles para sa kapakanan ng mga miyembro ng iglesia doon sa Jerusalem. Ngayon, nung hindi pa nila nabenta, may naisip na silang ibibigay sa Panginoon para sa mga kapatiran. Subalit, nang naibenta na nila ang lupa, yung ipinangako nilang ibibigay sa Panginoon, yung halaga, kung magkano man yun, hindi po nila ibinigay. Halimbawa, pinangako nila yung 1 million sa kanilang isip sa Panginoong Diyos. Hindi po alam ng mga apostoles yun. Sila lang mag-asawa, si Ananias at Sapphira, ang Panginoon Diyos, ang balay na Espiritu, nasa isip. Pero nang ibigay na nila yung pera kay Apostol Pedro at sa mga apostoles, kulang po yung ipinangako nila sa kanilang isip at puso. Halimbawa, sabi nila 1 million. Ibinigay nila, halimbawa, kalahating milyon na lang. In other words, they committed a lie. How? The sin of lie of omission. Kinulangan nila yung kanilang sinabi. So
So, pinatay sila ng Panginoon mismo. Not fulfilling promise, pledge, or vow is lying. Sa book of Ecclesiastes, chapter 5, verse 4 and 5, nakasulat po dito mga kapatid, ang hindi pagtupad sa pangako sa iyong pledge or vow sa Panginoon. Ay, hindi sa tao Nag-pledge ka sa Panginoon, nagbigay ka ng pangako, promesa, na susuportahan mo yung gawain ng Panginoon sa lokal na iglesia na miyembro ka, pero hindi mo ginawa. Nasa isip mo, pinlano mo, pero hindi mo tinupad. Ano sabi sa Ecclesiastes chapter 5, verse 4 and 5? Pay what you vow. It is better that you should not vow than that you should vow and not pay. Sabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes, mga ngaral, kung ano man ang ipinangako mo, bayaran mo. Mas mabuti pang hindi ka nangako at hindi mo binayaran. Mas mabuti pa daw, sabi niya, hindi ka nangako para wala kang problema. Pero nangako, ibibigay mo yung ganito, subalit hindi mo tinupad. Nagkasala ka. That's a form of lying. Isa pang uri ng kasinungalingan yon. Ayon sa Ecclesiastes chapter 5, verse 4 and 5, mga ngaral, kapitulo 5, talatang 4 at 5. Now, let's have an example again in the New Testament. This is the parable of two sons lying. Mayroon pong dalawang magkapatid. Yung matanda, sa Matthew 21, verse 28 to 33, sabi ng ama sa kanyang anak na nakakatanda, anak, pumunta ka nga sa lugar na ito at gawin mo yung bagay na ito. Sabi ng matandang anak, hindi po ako pupunta. Pero later on, he went there and did what the father asked him. Yung pangalawa naman, sinabi, Father, I will go. But he did not go. So sino yung mas righteous doon sa dalawa? Siyempre yung nauna na sinabi, hindi ko gagawin. Pero pumunta siya. Yung isa naman na nagsabi, gagawin ko pero hindi pumunta. So in other words, nagsinungaling yung pangalawang anak. Sinabi niya, I will go, hindi naman go. Yung isa naman, I will not go. Totoo yung sinabi niya. But later on, he went there. So mas maganda yung panganay na anak. So ito po ay isang example lamang sa mga Pariseo at mga Saduceo na sinabi nila, I will go, but they did not go. Yung sinabi namang, I will not go, but they went. Ito yung mga sinasabi ni Kristo ng mga prostitutes, the sinners, etc. Sinabi na primero hindi kami pupunta, nahiya kami, but later on they went and they became obedient. Now, let's go to the last part of our lesson. Lake of fire and brimstone, the destiny of liars. Sabi ng aking kaibigan, dagat-dagatang apoy. Lake of fire, di ba dagat-dagatan yun, lawa sa salitang Tagalog. Of course, Hawaya tayo sa Espanyol. Lake of fire, lawa ng apoy at azufre. And my good friend used to say, dagat-dagatang apoy. Isa pong patutunguhan ng mga makasalanan, lalong-lalo na ang mga sinungaling. Number 1, God classifies lying as deadly as the sin mentioned in Revelation 21 verse 8 as murder, sorcery, cowardice, and unbelief. So binagitan po natin ito kanina, inuulit ko lang, na ang pagsisinungaling ay katulad sa pagpatay ng tao, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pangkukulam, ang pinatawag na karuwagan, at pati na rin ang hindi pananampalataya. Pare-pareho pong kasalanan yan. But hell or impyerno is real. Marami nang tatanong, totoo ba talaga yung impyerno? O baka naman sa purgatorio lang, sabi ng iba. Many say that a good God will not let the wicked burn in hell forever. So may mga tao na nagsasabi, ang napakabait na Diyos ay hindi raw papayagan na ang mga masasamang tao ay pupunta sa impyerno at doon ay magdurusa ng walang hanggan. Now let's have some verses. Ito po, mga bersikulo kapitulo sa Biblia, babasahin natin. Here are some verses proving that hell or impyerno is real and eternal, at mismo ang ating Panginoong Kristo po ang nagsasabi nito. Number 1, Matthew chapter 25 verse 31. Matthew 25 talatang 41. Sabi ng Panginoong Kristo, "Depart from me, ye cursed, into everlasting fire,
prepared for the devil and his angels. Sabi ni Kristo mismo, umalis kayo sa aking harapan. Kayong mga isinumpa sa apoy na hindi namamatay, na nakahanda para sa diablo at saka sa kanyang mga kampon. Kalain mo yan, eternal fire, hindi namamatay na apoy. Ano pa? Matthew 3:12, sabi ng Panginoong Kristo doon sa mga Pariseo, unquenchable fire, apoy na hindi namamatay. Sa Book of Daniel, chapter 12, verse 2, kapitulo 12, dala ng Diyos sa propetang Daniel, shame and everlasting contempt. Doon po sa impyerno, may kahiyan at may walang hanggang kaparusahan. Lucas 16:23-24, parable of Lazarus and the rich man, they will go to the place of torment and the place of fire. Ito po temporary lang yung Hades, yung Tartarus. But hell is forever. So pareho na rin po, parang natikman lang yun. Place of torment and fire, isang pook ng pagdurusa at apoy. Yun po yung tinatawag nilang Tartarus doon po sa Lucas Kapitulo 16. But later on, yung magaling sa Tartarus, pumunta rin po sa impyerno yun. We can have another lesson on that. 2 Thessalonians chapter 1 verse 9, ano sabi ng Panginoon ni Apostol Pablo, pagbalik ni Kristo, He will have an everlasting destruction. Maghahanda siya ng walang hanggang kaparusahan. At of course, kaparusahan yan, impyerno po yan. Revelation chapter 14, verse 10 and 11. Ano sabi ng Panginoong Kristo ayon sa sulat ni Apostol Juan? Apocalypse 14, 10 at 11. There will be smoke of torment rising forever. May usok po, usok ng pagdurusa. At ito po ay patuloy na umaapoy at hindi po mamamatay yung usok na yun. Usok pero mainit. Alright, so yun po yung mga sinasabi ng Biblia tungkol sa impyerno. Napakarami po pong teksto at versikulo, pero yan lang pong ating pwedeng sabihin sapagkat wala na po tayong panahon dito sa ating radyo. And of course sa YouTube pwedeng unlimited, pero radyo po merong limitation. Now let's go to our conclusion, brothers and sisters. Lying words come from evil thoughts. Ang pagsisinungaling po ay galing sa pag-iisip. Kung walang maling pag-iisip, wala rin pong pagsisinungaling. Ano sabi ni Kristo? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Matthew 12:34. Matthew 12:34, sabi ni Kristo, ang sinasabi ng bibig ay nanggaling po sa puso. Nag-uumapaw po yung kasamaan galing sa puso, kaya lumalabas po sa bibig. Alright, yun po sabi natin pa ng Kristo sa Matthew 12:34. Lying happens every day in various aspects of man's life, at home, at work, in business, in politics, in the government, and even in private life. So ang pagsisinungaling po, nangyayari po sa lahat ng parte ng buhay ng tao. Di ba? Sa bahay, pwede ka magsinungaling. Sa trabaho, pwede ka rin magsinungaling. Yung nalilate at tapos pag sinabi mo, pinalitan mo yung oras mo. Noon, when I was still working with the bank, hindi ko na babanggitin yung banko at makasama ko, ina-advance po nila yung oras para may overtime. At pag may overtime, siyempre doble po ang bayad. Ginagawa po ng mga kasamaan ko dati yun sa isang bangko na pinagtrabahoan ko. In business also, pwede rin magsinungaling. Sabihin mo, ito lang yung aking kinita. Hindi mo i-declare yung tunay mong kinita. At iba po naman, hindi po nagbibigay ng resibo. Kasi pag may resibo, siyempre alam na ng BIR kung magkano kinikita mo. So that's a form of lying also. In politics, pwede rin. Marami pong nangyayari. At alam na natin yung nangyayari between the president and the vice president and the former president and the president. Sila po ay dinatawag nating nagbabangayan. Hindi natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Only God knows. Even in the government, mayroon ding kasinungalingan. May project dito, ganito po ang expenses, pero ang lumabas na pera sobra sa gastos. So pwede mangyari. Even in private life, sa sariling pamumuhay, pwede ka pa rin magsinungaling. So marami pong uri ng kasinungalingan sa ating Panginoon, sa ating sarili, pati na rin sa ating kapwa-tao. Now, ano po ang ating conclusion sa ating pag-aaral? God wants all men to repent and be saved before the judgment comes.
Ang gusto po ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, ay maligtas po lahat ng tao. Pero hindi po ililigtas na walang kondisyon at walang gagawin ng tao. Kinakailangan po ay magsisi siya bago dumating ang araw ng paghukom or judgment. Ako yun, ayon sa Acts chapter 17 verse 30. Gawa 17:30, sabi ni Apostol Pablo doon, the times of ignorance God overlooks, but now He commands all men to repent. Ang Panginoon Diyos ngayon ay inuutos niya lahat ng tao ay magsisi. So, yun ang gusto ng Panginoon. 2 Peter chapter 3 verse 9, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Panahon ni Noe, ilang taon binigyan ang tao ng Panginoon bago niya ginunaw ang mundo sa pamamagitan ng baha? 100 years. Habang ginagawa ni Noe ang daong o malaking barko, nangangaral si Noe, pero ilan ang nakinig sa kanya? Wala po. Pamilya niya lang, asawa niya, yung 3 anak niyang lalaki, at ang mga asawa nila. So, 8 katao ang naligtas nung panahon ni Noe, sapagkat walang naniwala sa kanyang pangangaral na darating ang malaking baha. So, ngayon din, ganun din po. Sabi ni Apostol Pedro, 2 Peter 3:9, God is not willing, ayaw ng Diyos na may mawala, but that He is patient and people would like to come to Him. Gusto niya magsisi so that all people will become saved. Pero nasa tao ang kondisyon, nasa tao ang desisyon. Kung gusto niyo maligtas, sumunod kayo sa Panginoon. Pero kung ayaw maligtas, nasa sa inyo po. So ngayon, sa mga tao hindi pa sumusunod kay Kristo, ngayon po ang inyong pagkakataon. If you believe in Christ, believe in Him and Christ and be baptized. Sabi ni Kristo, Mark 16:16, you believe and baptize shall be saved. Ang naniniwala at nababautismohan ay maliligtas. Sabi pa rin ng Apostol Pablo, Acts 2:38, repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Patatawarin kayo sa inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kung kayo po ay desidido na now is the acceptable time. Today is the day of salvation. Ayon kay Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Kayo po ay inimbitahin namin, and Jesus Christ is also inviting you. All sinners, ano ka mang klaseng tao. Sabi ni Kristo sa Matthew 11:28 to 30. Sa Ingles muna. Jesus is inviting all sinners and even liars to come to Him for forgiveness and spiritual rest. Ano sabi ni Kristo? Come unto me all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Lumapit kayo sa akin, kayo pong nabibigatan, bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sapagkat ang aking pabigat ay hindi po talagang mabigat, kung hindi magaan. And ye shall find rest unto your souls. Manalangin po tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Ama po naming banal na nasa langit, marami pong salamat sa mensahe na binigay niyo sa amin sa pamamagitan ng radyo at YouTube na ito. Salamat sa iyong Biblia. Salamat sa iyong anak na si Jesucristo na bumaba galing sa langit, naging tao, namatay para sa amin, para iligtas kami sa aming makasalanan at mapatawad kami. Salamat sa iyong banal na Espiritu na nasa amin kung kami po ay tumatalima sa inyo. Salamat sa inyong pagmamahal, pagpapatawad at grasya na ibinigay sa pamamagitan ng anak sa Jesucristo. Patawarin niyo po ang aming mga kasalanan, katulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at inadalain po namin ang mga kapatiran na may problema sa buhay, mga namatayan, nawala ng mahal sa buhay. Bigyan niyo po sila ng kapahingahan. Bless them, O Lord. Give them comfort and grace, because Jesus Christ said, someday, when I will return, I will take you back with me to heaven, so that wherever I am, there you will be also. All of this we ask in the name of thy Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. 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 Praise the Lord, for He is glorious, never
our salvation. Hosts on high his power proclaim. Heaven and earth and all creation, laud and magnify his name. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.